Alam mo ba na pwede kang yumaman sa pagbebenta online and by using e-commerce? Kung gusto niyo malaman kung paano ito nag-work, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, we are going to talk about e-commerce. Both physical and digital products ang pag-uusapan po natin. Okay, but before we start, okay, ito lang po. Papaliwanag ko muna sa inyo ang e-commerce. Ang e-commerce ay electronic commerce na sinasabi natin proseso sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng internet. So kung titignan po natin yan, ito yung mga tinatawag na online store at marami na talagang yumaman sa pamamagitan ng e-commerce. Nabalitaan nyo na ba si Rosmar? Rosmar Tan sa Kalam o Malakas. Siya ay nagbebenta ng skincare products at sinabi niya sa isang interview ni Tony Gonzaga na siya ay kumikita o bumibenta ng 13 million pesos isang araw. Si Glenda de la Cruz, di ba? Another successful Filipino entrepreneur. Kilalang kilala sa kanyang Brilliant Skill Essentials. Ay nako, ito rin. Talagang super tumataginting din. Nagbebenta rin ng mga pampaputi, pampakinis at pampaganda. At syempre, isa ring tunay na milyonarya. Ito. Jo Marie. Nakita nyo nito sa TikTok? O, ito, yung parating galit. Kilalang kilala tong creator sa e-commerce to through what we call as affiliate marketing. Nag-affiliate marketing rin yan. Nagbenta rin ng libro ko po niyan. At kumita na talaga ng limpak-limpak na salapi yan na walang nilalabas na puhunan. Nag-advertise lang po siya. Kaya nga, kung titignan po natin, marami pong kumita na at marami pong dahilan kung bakit maganda ang e-commerce. Okay? Number one, ipapaliwanag po natin na kaya pakinggan nyo ito mabuti kung kayo naghahanap ng opportunity. Number one, access to sa global market. E-commerce, hindi lang po dito sa Philippines, kundi nationwide, especially kung ikaw ay nagde-deliver ng tinatawag natin na digital products. Number two, convenience. Para sa mga mamimili, kaginhawaan to dahil hindi na nila kailangan pa bumiyahe, pumila, mainitan, mag-travel, mag-park, gagastos. Anumang oras, kahit sa anong lugar, pwede na silang umorder. Diba? Convenience yan both. Siyempre sa mamimili at siyempre nagbebenta. Third, mababang gastos. Since online store to, ika nga, wala kang binabayaran na upa. Wala kang binabayaran ng physical na tindahan. Wala kang binabayaran na kuryente, tubig, di ba? Ika nga, sa internet lang. Ang kagandahan pa, pag meron kang e-commerce business, 24/7, walang sarahan. Compare kung ikaw may physical store, kailangan mo magsara, kailangan mo pang bantayan. Di ba kung titignan po natin, sa palagay nyo ba, napakaganda ba ng e-commerce? Type yes kung kayo ay naniniwala. Okay? So, right now, ipapaliwanag ko po paano tayo kikita. Anong ibebenta po natin? There are two types of products that you can really market through e-commerce. Number one is what we call as physical and number two is digital. So ngayon, i-orient ko po kayo ha. Pagdating po sa physical, ang pros po niyan, tangible siya. Number two, high demand. Diba? Especially kung necessity siya, consumable siya. Diba? Paulit-ulit, pagkain, or if not naman, skincare, or let's say, health supplement. Number three, trust, tiwala. Easier to build trust since nakikita nila pagka umorder sila, may mahawakan silang produkto. Ano naman po ang cons ng physical product? Number one, syempre, shipping cost. Mag-ship ka. Number two, inventory. Di ba kailangan mo ng malaking puhunan? Malaking puhunan kasi nga, mag-inventory, may warehouse ka pa. Number three, lower commission rates. Sa totoo lang, kasi pag may physical product, hindi naman pwede magpatong na malaki. Compared to digital products sa e-commerce. Ito naman pros. Number one, high commission rates. Kasi nga, yung cost mo, napakababa lang. Operating cost na lang kasi one time mo nang gagawin. Pangalawa, wala kang inventory. Wala kang physical storage. Wala kang shipping. Number three, instant delivery. Bakit po? Since digital, di ba? Pwede mong padala agad. Like sa load, di ba? Or if not naman po, mga GCash. Instant yan, mapapadala agad. Ano naman yung cons, negative side? Intangibility. Siyempre, minsan, hindi maniniwala ang tao. Baka sabihin, ay, hindi totoo yan. Number two, masyado na maraming competition of the same product. And number three, siyempre, may mga iba naman, baka di happy sa product and services mo. Kaya kung titignan po natin, ano ang mas magandang produkto para sa'yo kung ikaw ay magbebenta? Physical o digital? Pakitype lang sa comment section. Kung reality, mas maganda talaga ang digital products. I totally agree with you. Kasi nga, sa digital products, one-time cost,
no headache, no inventory, instant delivery. Now, ito na. The next question, Chinky, paano ako mag-create ng digital products? Interesado ba kayo? Kung interesado ka, type interesado sa comment section. So right now, ito na po. Tuturuan ko na po kayo paano mag-create ng digital products. Number 1, identify your target market. Check mo yung target market mo kung ano ba talaga ang problema nila. Ano ba talagang ang gusto nila? Ano ba ang solution na pwede mong i-offer? Again, uulitin ko ha, target market, anong problema? Anong solution? Sample. Target market mo, mga gusto talaga maging healthy at magpapayat. Ano problema? Gusto nila pumayat. Ano solusyon? Eh di mag-offer ka ng training, ng module to teach them kung ano dapat kainin, kung ano dapat ng exercise, kung ano yung dapat nilang iwasan, di ba? Para sila ay maging healthy. So, that's number 1. Number 2, since na-identify mo na kung sinong target market mo, yung mga health buff at gusto mo talagang pumayat. Number 2, iplano mo na yung content. Decide mo na kung ano yung content na ipoproduce mo. Anong product, di ba? Is it ebook? Is it online course? Is it software? Is it membership? Diba? So, very important, kailangan alam mo yung tinatawag na medium na papadala mo yung digital information mo. So, pag natapos mo na yan, diba, napakasimple lang po yan kasi ginagawa ko na itong matagal. Pangatlo, since naplano mo na sa idea, ito yung gusto kong content, develop na the product. Okay? So, ano gagawin mo na? Eh, dito ka na magsusulat, dito ka na magre-record ng video, or susulat mo na sa ebook, di ba? I-design mo na yung product. Importante talaga, meron kang mailabas na produkto para sila ay maka-order or let's say, maka-consume. And then, once na de-develop mo na yung product, like for example, gusto mo, let's say, ebook or let's say, online course. Pang-apat, pepresyohan mo na yung produkto mo. So, paano mo pepresyohan? Simple lang, i-research mo na yung competitors mo. Diba? Or if not naman, kung gusto mo, magbigay ka ng discount, yung introductory price. Pagkatapos yan, itataas mo yung presyo. Now, it's time for you to market the product. So, paano mo i-market? Siyempre, gagamitin mo social media, gagawa ka na ng branding, marketing, email marketing, SEO, FB ads. Mag-create ka ng tinatawag na website or landing page para ma-share mo ang iyong ino-offer. Natututo ba kayo? We are not yet done. So the next question is, kung gusto mo mag-market ng digital product, what do you need to learn, know, and do? Okay, first, learn muna tayo. Itong kailangan matutunan. Number 1, you got to learn marketing strategies and tools. Pag hindi ka marunong mag-market online, wala tayong pag-uusapan. So, ano yung marketing na pag-uusapan natin and tools? Content creation. Kailangan marunong ka magsulat, diba? Kailangan marunong ka mag-shoot, katulad ng ginagawa ko, mag-video production. Kaya nga, very important po na kailangan matuto po kayo nito. Kundi, wala kayong produkto. Number 2, you got to know. Again, anong aalamin mo? Aalamin mo ulit ang problema ng iyong target market, anong bang gusto nila, saan sila, diba? Paano mo sila marireach? And then, pangatlo, ano kailangan mong gawin? Kailangan po, ito, number 1, mag-create ka ng content. Number 1, create ka ng content. Number 2, consistency. Kailangan consistent ka mag-create ng content. And yung content na iproproduce mo, hindi pambenta. Ang create ng content na iproproduce mo is for you to be able to build relationship, to give something for free without selling. Alam mo, ang tao kasi ngayon, ayaw na nila mabentahan. But people love to buy, di ba? Kaya nga, very important po that you need to do content creation consistently. And try to engage with your audience. Kausapin nyo ba sila sa live, or if not naman po, you can use social media or email marketing to connect with them. Importante rin po yung next step, yung connection. Importante yan, connect with the audience. And then, from there, that's the time pag na-build mo na relationship and trust, and then sila na mismo nagtatanong, meron ka bang program? Meron ka bang libro? That's the time that you offer your product and services. Are you learning so far? Okay? If you are learning kung paano tayo mag-set up ng digital products, guys ha, nire-reveal ko na po sa inyo kung anong ginagawa ng karamihan, especially yung mga digital content creators po. Ito naman, isi-share ko naman sa inyo yung cost and time for you to develop a digital product. Number 1, anong kailangan po? Consultants. Ito yung mga business strategy consultants. They will provide guidance and expertise, lalo na kung wala kayong ka-experience. Meron kang skill, meron kang alam, lawyer ka, or if not naman, doctor ka, or if not naman, ikaw ay isang health specialist, gusto mo talagang mag-develop ng mga digital products pero hindi mo alam, makipag-usap ka ng mga business strategy consultants.
And then, ang mga rates po nila, nag-range yan na 20 to 50,000, depende kung gaano kagaling. Number 2, aside from that, marketing consultant. Sila naman ang magaling mag-create ng mga effective marketing strategies to promote your products and services to reach your target audience. Yung mga rate naman yan nasa 15 to 40,000 per consultant. And then next, kailangan mo rin ng technical consultant. Sila po ang magde-develop ng website, mga tools, 'di ba? Yung mga kailangan mo mga information at mga tools in order for you to makabuo ng isang digital product para ma-deliver mo yung product. Ito naman nagre-range sa 10,000 to 30,000 pesos per project. Let's talk about the tools that you need. So ngayon, tapos na tayo sa tao, ano kailangan nyo? Number 1, kailangan mo ng graphic design, di ba? Graphics for branding, di ba? To engage your audience, kailangan kumuha po kayo ng mga tools na ganito. Like for example, pwede ka rin kumuha sa Canva, di ba? Yung mga subscription niya nasa 2,500 pesos per month yan. Number 2, pag meron ka ng mga images, kailangan mo ng video software. Siyempre, pang-editing. Yung mga editing niyan, kung ikaw mismo mag-edit, you have to pay 1,500 pesos per month. Or if not, kukuha ka ng editors, which cost higher. And then number 3, ito po importante, yung tinatawag na content management system. Ito naman po yung platform na ilalagay mo yung website mo, para yung explanation, landing page mo. Dito naman po, yung tong system na ito will cost you at least 5,000 pesos per year. And not only that, syempre, ang next question, how do you communicate? Paano ka makipag-communicate naman sa mga client mo? One of the most effective way also, kahit na maraming taong hindi na naniniwala po dito, is through email marketing or email subscription. Kailangan mo po yan. Bakit? Kasi pag nag-open ng email, personally, yung tao po nag-open ng email yan. At kailangan mo ng cost dito na sa 1,000 to 5,000 pesos per month. And then after that, kailangan mo ng tinatawag na landing page. And itong funnel and landing page na ito, ito po ang gagawa ng system in order for you to be able to market, to convert, yung to guide your prospect in the buying process. So, ano yung step 1? Ano yung step 2? Ano yung step 3? Ito yung tinatawag nating funneling system. At pag kayo ay pumasok sa mga funnel builder niyan, ang cost mo to build one is around 15,000 pesos per month. Medyo may kalakihan kasi ito po yung backbone ng iyong negosyo. Ang landing page naman ito, magka-capture naman ng name and emails to encourage people to get to know your product. Pag nakuha mo na yung email through the landing page, ang magpapatakbo na niyan yung email subscription. Yung email na sinubscribe mo para sila magpapadala ng email to follow them up. Ito naman, ang landing page per month nasa 1,500 to 5,000 pesos per month ang babayaran mo. And ito pa, meron pang tools na kailangan. Iba pa yung landing page sa sales page. Ang sales page naman po, ito naman po yung pinaka-last part. Magpo-promote ka, pagkatapos mo promote, pupunta ng landing page, pag nag-landing page, pag nag-click ng order po sila, papasok na sa sales page. Dito na po ang bentahan. Ito po may mga sales page po, pero kailangan po ng magagaling na copywriter. When you say copywriter, sila po yung talagang pag nagsulat, napakaganda talaga at mako-convince ka na talagang bumili. To hire a copywriter right now to write for your sales page will cost you at least 10,000 to 25,000 pesos. One-time service fee po yan. Siyempre, pag nagbenta na po kayo, ano nyo naman kailangan ninyo? Kunyari, may problema sa system. May nagtatanong paano yung payment, may nagfa-follow up, may na ano. So, kailangan nyo na tinatawag ng customer service. Bakit? Ito yung pinakapuhunan nyo. Hindi lang kayo nagbenta, kumita na kayo sa digital product, kailangan maganda ang customer service. Sa customer support software, okay, you need at least 3,000 pesos to 7,000 pesos in order for you to get a software, for you to get started. Siyempre, kahit na may software ka, pero kung wala naman taong sasagot, paano naman yung negosyo mo? This is where you hire yung tinatawag nating VA or virtual assistant. Sila naman po ang sasagot, sila pwede mag-upload ng content nyo, sila pwede mag-follow up ng sales nyo. More or less, to hire a good one, it will start from a range of 15,000 to 30,000 pesos per month. And then next naman, kailangan mo naman ng product itself, di ba? So, saan mo padadaanin tong product na ito? Kailangan i-host mo if you are selling a subscription or an online course through a course platform. One example is what we call as Teachable. Dito, magbabayad ka na ng 5,000 pesos per month. Kung gusto mong gumawa ng ebook din, may ebook software, babayad ka rin ng 3,000.
So kung i-add po natin lahat ng cost nyo in order for you to develop digital product, magkano kailangan mong puhunan? More or less, nasa 150,000 to 250,000 pesos. One-time set-up fee. Yan ang pinakapuhunan mo. May monthly ba? Yes. Based on the monthly na pinakita ko po sa inyo, aabot yan ng 30 to 50,000 pesos ang monthly cost mo. Medyo may kalakihan, sasabihin ng ibang tao. Well, yes, there's a price to pay for everything. And then not only that, okay, alam mo na yung sistema. O ngayon, ang tanong ko, expert ka ba? When you say expert, the reason why people wants to buy from you, wants to subscribe, wants to order, yung mga digital products mo kasi naniniwala sa'yo. Ikaw ba, maniniwala ka, magsasubscribe ka sa isang tao na wala pang pinatunayan? So you need at least 3 years or more to become an expert at what you're doing. And another few years for you to build a brand. So it will take you normally around 5 to 10 years. So in other words, pag wala ka pang expertise, hindi ka pa nagbibuild ng brand, magtatagal po siya. Right now, Chinky, maganda nga ang digital product, pero, ang daming gagawin, ang daming gagastusin, ang daming oras na kailangan in order for me to create a digital product. Kaya nga, itong tanong ko, what if we can offer you to start your own digital business for only 4,999? Wala kang monthly, wala kang i-hire, wala kang gagawin ng mga program, wala kang gagawin na content, hindi ikaw makikipag-connect, okay? Ang ilalabas mo lang ay 4,999 to be able to own your own digital business. Would you be interested? Pag sinabi mo interested ka, please, just click the link below, okay? And check the comment section na lang po. Again, this is not for everyone, pero pag ikaw ay seryoso, gusto mo talaga malaman kung paano mag-work to, click mo na lang siya. I hope that I have enlightened you in this session. Sana nakatulong tong episode na ito. If you want more of this episode, please type more in the comment section. Gagawa pa ako ng talagang thorough and talagang detailed to teach you on how you can start to earn from online business. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.